pinaka-best po ninyong maibigay sa ating Panginoon. Praise God. At alam ko po, nasiyahan ng ating Panginoon doon sa binigay ninyong palakpak sa Kanya. At meron pa po dyan meron pa po pwede po nating ibigay yan. Tandaan po ninyo, katulad po ng mga nakaraan po nating mensahe, paano ho ba natin pupurihin ang ating Panginoon? Sa boses po natin, with a loud voice. At dapat, kung with a loud voice po yan, saan nagbubuhat po yan? Saan nanggagaling yan? Hindi ba dito sa puso? Ano po? Sa puso po yan. Kaya nga, kapag nanonood tayo ng basketball, kapag yung paborito natin, katulad sa Olympic ngayon, yung basketball po, no, lagi, at sigurado, naka-USA po tayo dyan. Pag maganda po yung laro, napapasigaw po tayo. Nanggagaling yan sa ating puso. Dapat, tuwing tayo po ay nagpupuri sa ating Panginoon, dapat yun po ang gagawin natin. Amen po ba? Lagi po ninyong naririnig sa akin, kapag naririto na po tayo sa loob ng bahay-sambahan, sa sanktuaryo ng ating Panginoon, narito kayo para purihin ang Diyos. Para ibigay po ninyo yung pinaka-best. Tayong lahat, ibigay natin yung pinaka-best po natin na papuri, yung sigaw po natin para sa ating Panginoon. Napakasarap pong pakinggan kapag pag sa praise and worship po, yung kongregasyon, dinig na dinig mo yung boses. Alam na alam mo na nagpupuri ka. Binibigay mo yung best at natutuwa po ang Diyos sa atin. Kaya nga po, ngayon pong Hulyo na ito, itong July, patapos na po, napakabilis ng panahon. Papasok na po ang August at sumisilip na po si Jose Marichan. Nakasilip na po siya. Napakabilis po. Itong week na ito, August na yan. Malapit na itong Webes, Thursday, August na po. Subalit, lagi ko pong nasasabi na ang lahat ng mga mensahe na ating pong naririnig o napapag-aralan, lagi pong nakaakma sa ating mga kanya-kanyang sitwasyon. Napansin po ninyo yan? Kung papansinin po ninyo, lahat ng mga messages na ating pong tinalakay, nakaakma po yan kung ano yung mga nangyayari sa atin sa kasalukuyan. Katulad po nung unang linggo ng Hulyo, ano ba yung topic natin? Yung unfailing faith ni, sino pong nakakaalala? Unfailing faith, sino po? Ni Gideon. Pagkatapos, yung pangalawa, kanino po? Kay David. Yung last Sunday po, kanino? Kay Jehoshaphat. Ang lahat po ng ito ay napag-aralan po natin kung paano po yung kanilang pananampalataya na matatag po na kahit na anong nangyari, anuman yung nangyayari sa kapaligiran nila o even sa kanila mismo, hindi po nasira yung pananampalataya nila. Naging matatag pa rin po yung kanilang pananampalataya. Kaya naman po itong hapon na ito, o itong buong linggo, o kahapon hanggang ngayon po, ang ating pong mensahe ay tungkol naman po sa unfailing faith ni Nehemiah. Marami po tayong mga characters na napag-aralan po sa Biblia na yung pananampalataya po nila ay lalo pang naging matatag. Sabi nga po nung isa kong CEO kanina, dahil po siya talagang dumaan po siya doon sa matinding pagsubok, sabi niya, hindi ko nga alam ngayon kung nasa anong level na yung aking pananampalataya dahil doon sa mga pinagdaanan ko. Sabi niya po. Pero alam po natin yan. Kapag ang mga problema po, mga pagsubok na ating pong pinagdadaanan o nararanasan at ito po ay ating hinarap, hindi po natin tinalikuran, hindi po tayo tumakbo, hinarap po natin yan at dapat po napagtagumpayan natin yan. Kapag napagtagumpayan po natin, tandaan po ninyo, dito ninyo mag-gauge, dito po natin malalaman hanggang saan na ba yung pananampalataya ko. Amen po ba?
Parang walang ating ko po kasabi. Ano po? Dito po ninyo malalaman. Dito po natin malalaman o mauunawaan ngayon na ang salita po ng Diyos ay totoo. Kaya ito pong pag-aaralan po natin ngayon, patungkol po sa buhay po ni Nehemiah, kung paano po naging matatag yung kanyang pananampalataya in spite sa lahat ng mga nangyari sa kanya. Ano po, ito po yung ating pag-aaralan. Si Nehemiah po, kung babasahin po ninyo yung Book of Nehemiah, mababasa po natin ang kwento niya. Si Nehemiah po, siya po ay tagapagsilbi. Siya po ay nagtatrabaho sa isang hari nung kapanahunan po niya. Siya po ay isang cup-bearer. Pag sinabi pong cup-bearer, ito po yung tikim doon sa pagkain ng hari. Kung meron pong kaaway ang hari at nilagyan po na ang lason yung pagkain niya, ang una pong titikim doon, walang iba kung hindi si Nehemiah. At ang kanya pong pinagsisilbahan na hari noon, walang iba po kung hindi ang haring si Artaxerxes. Ano po? Artaxerxes. Siya po yung pinagsisilbihan po ni Nehemiah. Kaya kung may lason po yung pagkain na ibinibigay po sa hari, si Nehemiah muna ang titikim at siya po yung unang mamamatay kung may lason po yun. Siya po yung unang malalason. Ganyan po katindi yung trabaho po ni Nehemiah. At si Nehemiah po, ito po ay isang masiyahin na lingkod ng hari. At dito po, pag-aralan natin kung ano ba yung matututunan natin o ano ba yung makukuha po natin kay Nehemiah bilang isang lingkod ng hari at kung paano po merong inilagay ang Diyos sa puso niya. Yung pong, yung malasakit, yung pag-ibig niya sa kapwa niya. At dito po natin matutunghayan ito. Basahin po natin ang Nehemiah chapter 1, verse 1 to 3. The words of Nehemiah, son of Hakaliah, in the month of Kislev, in the 20th year, while I was in the citadel of Susa. Ano po yung citadel po? Yung palasyo ni Susa. Hanani, one of my brothers, came from Judah with some other men. And I questioned them about the Jewish remnant that had survived the exile and also about Jerusalem. Verse 3, they said to me, those who survived the exile and are back in the province are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down and its gates have been burned with fire. Tayo po'y sumandaling pumikit, manalangin po tayo. Ama namin, maraming salamat po muli sa hapong ito na kami po ay inyong tinipon. Nagpapasalamat po kami, Panginoon Diyos, na sa pagpunta namin sa iyong bahay-sambahan, kami po ay inyong pinortektahan, iningatan, Panginoon Diyos. Maraming salamat po. Salamat din po sa bawat isa't isa na nagbigay ng oras, ng panahon, Panginoon, upang purihin ka, sambahin ka, at Panginoon, sabihin na ikaw ay tapat, ikaw ay mabuti, Panginoon. Maraming salamat po. Muli, ang dalangin ko po sa bawat isa't isa, ganun din po sa mga nakikinig, nanonood na naka-online, Panginoon, na buksan mo po yung mata ng aming pangunawa, mata ng aming mga puso, upang ang mga salita mo na aming maririnig sa hapong ito po'y tunay na maunawaan namin, Panginoon. At ito po ay maiukit sa aming mga kanya-kanyang puso, at ito ay aming maipamuhay. Panginoon, maraming salamat po. Dalangin ko rin po sa aking mga kapatid na mayroong mga pagsubok, mga problema, Panginoon, kabigatan sa kanilang puso. Panginoon, sa hapon pong ito, kayo po ang magbigay ng kasagutan, ng kagaanan, ng kapayapaan sa kanila, Panginoon Diyos. Panginoon, maraming salamat po. Banal na Espiritu, kayo po ang patuloy na mag-lead po sa amin hanggang matapos po ang pananambahan na ito. Salamat po. Ang mga salita mo, ang siyang magiging salita ko, lukuban mo po ako ng iyong presensya. Empower me, Lord. Anoint me. Ang bawat salita na lalabas sa aking labi ay magmumula lamang sa inyo. Maraming salamat po, aming Panginoong Yesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen.
Dito po sa binasa natin, sa kwento po ni Nehemiah sa chapter 1 hanggang verse 3, dumating po ang kanyang mga kapatid. Ang sabi po diyan, si Hanani, dumating siya. At pagkatapos, tinanong niya, kumusta na yung ating mga kababayan? Dahil po dito, nagsisibalikan na po yung mga kapatiran po nila, yung mga katulad po nilang mga Hudyo, na galing po sa ibang lugar. Hindi ho ba sinakop sila dahil sa katigasan ng ulo ng Israel, mga Israelita, pinasakop po sila ng Diyos sa iba't ibang mga bansang malalakas. Nandiyan po yung Babylonia, yung Assyrian. Pinasakop po sila. Kaya po sa Babylonia, si Nebuchadnezzar ang ginawa niya nung nasakop niya po ang Juda o ang Israel, kinuha niya po lahat yung mga matitipuno, yung mga marurunong na mga kalalakihan. Kaya po nagkawatak-watak yan ang Israel. Marami pong napunta sa iba't ibang lugar. Ngayon po, pabalik po yan, bumabalik na po sila. Subalit noong sumagot po itong si Hanani, ang sabi niya, siguro ganito po yung conversation, alam mo, Nehemiah, nalulungkot yung mga kababayan natin, lungkot na lungkot sila. Dahil yung pader ng ating syudad, wasak. Pagkatapos, yung pintuan, yung pinaka-gate natin, na sinunog, sira pa rin hanggang ngayon. Kaya nga tuwing dadaan ang mga dayuhan, pinagtatawanan tayo, pinagtatawanan sila. Hanggang ngayon ba? Wala pang nangyayari? Siguro ganito po ang sabi. Hindi ninyo magawa-gawa yung mga gate ninyo? Kaya nga po, malungkot sila. Kaya nga, noong marinig po ni Nehemiah ito, nalungkot po siya. Dahil po merong ipinagkaloob o binigay sa kanya ang Diyos. Yung malasakit, yung pagmamahal po niya sa kanyang lugar, sa kanyang bansa. Kaya nga po nalungkot siya. Kaya dito po, pag-aaralan natin, paano nalungkot si Nehemiah at ano ba ang ginawa niya? Nehemiah had an unfailing faith in God because, ano po ang sabi? Nehemiah acted on behalf of his nation before God. Nung marinig niya po ito, nakalungkot-lungkot na balita, namighati po siya, nalumbay po. Hindi po siya natuwa. Dapat matutuwa na lang si Nehemiah, di ba? Kasi nasa palasyo siya, doon siya nakatira. Ang sarap ng kalagayan niya. Itong mga kasama niya, yung kababayan niya, naghihirap sa kahihiyan. Hindi niya po sinabi, bahala kayo dyan. Kasalanan ninyo yan. Ako dito ako. Dahil maganda yung aking kalagayan. Hindi ba? Nasa palasyo po siya. Masarap ang kinakain niya. Maganda yung tulugan niya. Parang kanang kamay pa siya ng hari. Hindi niya po ginawa yon. Nahabag po siya sa kanyang mga kapatid o sa kanyang mga kalahi. Nahabag po siya. Ito po yung nilagay ng Diyos sa puso po ni Nehemiah. Kaya dito po sa Nehemiah chapter 1 verse 4 to 6, mababasa natin. Ang sabi po ni Nehemiah, when I heard these things, I sat down and wept. Naupo po si Nehemiah at umiyak nung marinig niya yung balitang ito. For some days I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. Then I said, Lord, the God of heaven, the great and awesome God, who keeps His covenants of love with those who love Him and keep His commandments, let your ear, sabi po ni Nehemiah, be attentive and your eyes open to hear the prayer of your servant and is praying before you day and night for your servants, the people of Israel. Ano po ang ginawa ni Nehemiah? Natuwa ho ba siya? Ang sabi po dito, umupo siya, umiyak. For some days, ang ibig sabihin po kung for some days, ilan ba? 3 araw, 1 linggo po siya na ganito, namimighati, nagdadalamhati, umiiyak sa ating Panginoon. At hindi lang po siya
na nagdalamhati kung hindi nag-ayuno pa po siya. Nag-fasting po siya. Hindi lang siya nag-fasting kung hindi nanalangin pa siya sa Diyos. Ano po? Sa Diyos ng langit, ang sabi po, God of heaven. At sinabi niya po kung ano yung nasa kanyang puso. Nilalaman ng kanyang puso. Ang sabi nga niya doon sa verse 6, let your ear, Panginoon, hayaan mo yung tenga, ano po, maging attentive, pakinggan mo ako. And your eyes open to hear the prayer of your servant is praying before day and night. Kung isang linggo po yun, umaga't hapon, nagdadalamhati si Nehemiah. Umiiyak. Iniiyak niya itong kanyang mga kababayan na ganon yung kalagayan nila. At ano po yung sabi doon sa huling sentence, I confess the sins we Israelites. Hindi niya po isinantabi yung kanyang sarili. I confess, sabi niya, the sins we Israelites. Dahil Israelita rin po siya. Including myself and my father's family have committed against you. Kanino niya po ikinumpisal? Pumunta pa siya sa mga rebulto? Diretso po siya sa ating Panginoon, sa Diyos. Dito niya po sinabi lahat. Ang sabi niya, I confess the sins we Israelites. Alam po ninyo, dito po sa atin sa Pilipinas, kung pagmamasdan po ninyo, kung i-analyze po ninyo, itong mga nangyayari sa atin, ano po, tayong lahat ay naaapektuhan kung ano man yung kasalanan ng bansang ito. Very, very ano po tayo, favor dito sa Angeles City. Bakit po? Napakalakas ng bagyo na yan. Yung ulan lang po, kung inyong pinagmamasdan yan, pinakikiramdaman, hindi ho ba napakabigat po o napakalakas ng ulan? Ano po? Na mararamdaman mo talaga yung lakas ng buhos ng ulan. At dito sa Angeles, lagi po tayong favor. Bakit? Maraming nananalangin na church. Maraming nananalangin na mananampalataya sa ating Panginoon. Dapat po ganito ang gagawin natin. I confess the sins we Israelites. Kahit hindi po natin kasalanan. Si Nehemiah, kasalanan niya ba? Hindi po. Pero sinama niya yung sarili niya. Hindi niya sinabi, Lord, wala naman akong kasalanan. Pero siya, yung puso po niya, yung malasakit niya, yung pagmamahal niya, yung compassion niya, dito sa kanyang mga kababayan, napakatindi po. Kaya ganyan na lang siya, nagdalamhati, umiyak sa ating Panginoon, nagpas po siya, nanalangin siya sa lahat ng mga kasalanan na nagawa ng kanyang mga kababayan. Marami po tayong dapat gawin. Sabi ko nga, very blessed po tayo. Napaka-blessed po natin. Yung favor ng Diyos, nandito po sa atin. Bakit? Hindi po natin kasi kinakalimutan yung mga kababayan, hindi lang po dito sa Pilipinas, even sa mga ibang bansa. Kung mapapagmasdan po ninyo yung mga prayer points po natin, hindi lang po dito, hindi lang pansarili, dito lang sa Calvary Temple, kung hindi panghalos pangkalahatan po. Kaya nga po, yung tenga ng Diyos, nakakiling po sa mga panalangin po natin. Hindi po tayo nasisiyahan sa mga nangyayari po sa kapaligiran natin. Kung minsan kung manonood ka po sa Facebook, dito sa atin, ito yung pong hindi magaya-gaya ng ibang bansa. Tayo po, nandun na tayo sa parang dulubyo o kung ano man po yung nangyayari, kagaya po nung pumutok ang Pinatubo. Nung pumutok po ang Pinatubo, bumababa ang lahar.
Diyan sa Abacan po nanonood kami. Dahil yung bahay po namin na Marisol lang, lakaran lang. Ano po. Makikita mo talaga dito sa bandang Santa Te, yung mga bahay po, meron pong isang bahay diyan na kagagawa lang. Na ang nagtatrabaho po, nasa Japan yung nagtatrabaho. Talagang maganda po yung bahay, pinatayo po nila. Pero nakita po namin kung paano po babagsak yan na unti-unti nilamon po ng lahar. Ang mga tao po, himbis na malungkot, palakpakan la pa. Yan po yung isang trademark ng Pilipino. Meron naman po akong napanood sa Facebook, hindi ko po alam kung bandang Pasig ito o sa Manila. Hindi ba lubog sila? Pagkatapos biglang merong lumabas. Naka-jet ski. Iba ang sabi ko nga, iba talaga ang Pilipino. Dinaanan niya lang po yung mga nandoon na lubog sa tubig. Iba ang Pilipino. Pero tayo po, hindi tayo ganun. Alam ko po, namimighati tayo, nalulungkot tayo sa mga nangyari na sa mga kababayan po natin. Nangungusap po ang Diyos. Gaano ho ba natin kamahal ang mga taong ito? Nasaan po yung compassion po natin? Doon po sa ating mga panalangin, kasama ho ba sila? Itong mga nakaraan na araw na ito, isang linggo po, kasama po sila sa ating panalangin? Naging katulad din ba tayo ni Nehemiah na nalungkot? Umiyak sa ating Panginoon? Meron pong isang talata rin po sa Biblia, yung 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ang sabi po dito, if my people who are called by my name, ang sabi po diyan, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear, sabi po diyan, then I will hear from heaven and will forgive their sins and will heal their lands. Sino ho ba yung tinawag ng Diyos? Sino ba itong tinutukoy niya to? If my people who are called by my name, hindi ho ba tayo? Kung ang puso po natin katulad po, ang puso po ni Nehemiah, hindi po pwedeng hindi tayo pakikinggan ng ating Panginoon. Alam po ninyo yung prayer po ni Nehemiah, hindi lang po basta prayer ito. Ito po ay may kaakibat na aksyon o gawa. Tingnan po natin. Sa Nehemiah chapter 1 verse 11, ano ang sabi po dyan? Lord, let your ear be attentive to the prayer of this your servant and to the prayer of your servants who delight in revering your name. Give your servant success today by granting him favor in the presence of this man. I was cupbearer to the king. Sino po itong tinutukoy niya na by granting him favor in the presence of this man? Sino po itong man na tinutukoy niya? Walang iba po kung hindi yung hari, si Haring Artaxerxes. Kaya nga po, ito po yung panalangin ni Nehemiah. Paano niya ginawan ito ng aksyon, ng gawa? Tingnan po ninyo, basahin po natin sa Nehemiah chapter 2, verse 1 up to 6. In the month of Nisan, in the 20th year of King Artaxerxes, when wine was brought to him, noong po may nagdala po na alak, para sa hari, I took the wine and gave it to the king. Dahil siya ang cupbearer, natural, kukunin niya yon. At siya ang unang titikim noong alak na yung bago niya ibigay o ipainom sa hari. Ano po ang sabi? I had not been sad in his presence before. Si Nehemiah po, tandaan ninyo, masiyahin pong tao ito. Kaya nga, ano ang sabi niya? Hindi pa ako naging malungkot katulad nito. So the king asked me, napansin po siya ng hari, bakit malungkot? Sabi niya, why does your face look so sad when you are not ill? Bakit ganyan yung itsura mo?
hindi ka naman mukhang may karamdaman o may sakit, sabi po ng hari. Yung hari na ano po niya, napansin niya kaagad. Dahil nga, hindi ganyan si Nehemiah. Masiyahin po si Nehemiah. Kaya po, ano ang sabi? This can be nothing but sadness of heart. Sabi ng hari. Alam ko, sabi niya, meron kang nararamdaman. O merong kalungkutan yung iyong puso. I was very much afraid. Natakot pa dito si Nehemiah. Pero ano ba yung panalangin niya? Nabigyan siya ng favor ng Diyos. Ano po pag nakaharap niya, itong taong ito, walang iba kung hindi yung hari. Sabi niya po, but I said to the king, may the king live forever. Why should my face not look sad when the city where my ancestors are buried lies in ruins, and its gates have been destroyed by fire? Ano po? The king said to me, what is it you want? Ano ba ang kailangan mo? Sabi ng hari kay Nehemiah. Sumagot ba kaagad si Nehemiah? Aba hari, ito po ang kailangan ko. Ganito po. Ano ang ginawa ni Nehemiah? Paano niya binigyan ng importansya ang Diyos sa kanyang buhay? Tayo, kapag ganito na po yung may nangyayari po na hindi maganda sa atin, ang una nating naiisip kung sino yung taong lalapitan natin. Pero si Nehemiah, kaharap na niya po yung hari. Nung tanungin siya ng hari, ano ba ang gusto mo? Ano ang ginawa ni Nehemiah? Ano po ang ginawa niya? Ang sabi diyan, then I prayed to the God of heaven. Nanalangin ako. Hiningi ko, Lord, ano ho ba yung maigi, yung karapat-dapat, yung importanteng bagay na hihilingin ko sa hari? At pinagkaloob naman po ng Diyos kay Nehemiah. Bakit? Dahil binigyan niya po ng importansya. Inuna niya ang Diyos. Karamihan po sa atin kapag dumarating yung mga panahon na ganito, nasa kagipitan, ano po, sino yung una nating hinahanap? Sino yung una nating pinupuntahan? Sino yung unang nasa isip po natin? Ang Diyos ba o tao? Hindi ho ba karamihan tao? Tama po ba? Nagiging pangalawa, pangatlo lang ang Diyos kapag wala na tayong magawa. Pero dapat gayahin natin si Nehemiah. Kahit nakaharap na niya, kahit na napakabait pa yung hari sa kanya, hindi siya nagmadali. Humingi pa rin siya, nanalangin pa rin siya sa Diyos. Kaya ano po ang sabi? And I answered to the king, if it pleases the king, and if your servant has found favor in his sight, let him send me to the city in Judah where my ancestors are buried so that I can rebuild it. If it pleases the king, sabi po ni Nehemiah, and if your servant has found favor, natural po, nagagala, natutuwa ang hari kay Nehemiah dahil nga masilbi ito, masiyahin ito. Ano po? At siguradong may favor po ito. Itong hiniling po ni Nehemiah sa hari dahil inuna niya, at yung doon sa chapter 1, kung babasahin po ninyo, ano yung puso ni Nehemiah? Yung compassion niya, yung pag-ibig niya, yung malasakit niya sa kanyang kababayan. Kaya dito po, dito yung kasagutan doon sa kahilingan niya sa panalangin. Kaya nga ano po ang sabi diyan ng hari? Then the king with the queen sitting beside him. Hindi lang pala yung hari ang nandoon. Nandoon yung asawa ng hari, yung queen, yung reyna. Ano po ang sabi diyan? Sitting beside him asked me, how long will your journey take? Gaano ba katagal ang hinihingi mong bakasyon? Tandaan po ninyo, hindi po araw o linggo ang pinag-uusapan dito. Siguro po, matagal.
ano po, matagal po yung panahon o mahabang panahon po yung hiniling ni Nehemiah. Kaya nga sabi, and when will you get back? It pleased the king to send me, so I set a time. Tingnan po ninyo ito. Kapag inuna po natin ang Diyos, yung favor po, hindi po natin kayang tarukin. Ano po? Kapag inuna natin ang Diyos sa buhay po natin, napaka-smooth po ng lahat na ipagkakaloob ng Diyos. Madalas ito yung kulang natin eh. Lord, maliit lang na bagay, okay mo, kung ako na lang bahala. Ang gusto po ng Diyos, yung binibigyan po natin siya ng importansya sa lahat po ng aspeto ng mga ginagawa, pinaplano ng bawat isa't isa po sa atin. Ito po yung gusto na. Kaya na-please, hindi lang po na-please, hindi lang nasiyahan yung hari. Ang unang nasiyahan dito, walang iba kung hindi ang Diyos. Dahil binigyan niya ng importansya sa kanyang buhay. Kaya po dito, ano po ang sabi? Yung kahilingan po dito ni Nehemiah, mahal na hari, dahil po, binigyan din ninyo ako ng pabor, pwede hubang humingi ng pabor pa? O ano yon? Sabi po ng hari sa kanya, pwede hubang bigyan ninyo ako ng sulat? Para po, lahat ng aking dadaanan, yung bang, para hindi siya sitahin o hindi na maging, maging maproblema yung kanyang gagawin. Kaya humingi po siya ng letter para sa gobernador po ng Trans-Euphrates. Para po, pag dumaan siya doon, dire-diretso na lang siya. Binigyan naman siya ng hari. Meron pa po, mahal na hari, sabi po niya, pwede ho rin po ninyo akong bigyan ng sulat para kay Asap, yung tagapag-ingat po ano po ang tawag dito, yung Royal Park. Dito po yung mga puno ito. Si Asap po yung tagapag-ingat dito. Para so that, sabi po dyan, para po yung lahat ng aking mga gagamitin ng mga troso, manggagaling isusupply niya lahat. Kahit po yung ipagpapatayo ko ng aking bahay. Dahil walang bahay po si Nehemiah doon, dahil nakatira nga siya sa palasyo. Ano po ang ginawa ng hari? Pinagkait ba niya? Hindi po. Pinagkaloob niya lahat yan. Uulitin ko po, bakit nakamtan ni Nehemiah ang mga ganitong mga pabor? Dahil lagi niyang binibigyan ng priority ang Diyos sa kanyang buhay. Amen po. Kaya po dito makikita natin sa Nehemiah chapter 2 verse 11 hanggang 12 po. I went to Jerusalem and after staying there 3 days, naglakbay na po niyan si Nehemiah. Pumunta po sa kanyang bayan sa Jerusalem. Kaya dito sabi ba, I went to Jerusalem and after staying there 3 days. Bago po tayo dyan. Hindi lang pala yung pinagkaloob niya yung sulat para siya ay makadaan. Sa lahat ng bayan na dadaanan niya, na safe po siya. Pagkatapos, yung si Asap, humingi rin po siya ng letter para yan ang mag-supply lahat ng mga troso na gagamitin niya doon sa sa pader at doon sa bahay niya. Ito pa po yung isang napakagandang pinagkaloob ng hari sa kanya. Binigyan pa po siya ng PSG. Alam po niyo yung PSG? Yung mga Presidential Security Group. Binigyan niya po yan. Kaya noong dumating po si Nehemiah sa Jerusalem, natural, magtataka yung mga tao, sino itong VIP na ito? Ang dami niyang bodyguard. Ay natural po, kapag ganyan po ang sitwasyon, alam nila na itong taong ito, very important person po yan. Kaya nga VIP siya. Kaya nga po, noong nakarating na po siya sa Jerusalem, ang sabi dito, I went to Jerusalem and after staying there 3 days, nanatili po siya ng 3 araw na doon, I set out during the night. Every night,
lumalabas po si Nehemiah. With a few others, may kasama po siya. I had not told anyone what my God had put in my heart to do for Jerusalem. Hindi ko pa sinabi, hindi ko pa ibinalita, hindi ko pa ibinahagi dito sa mga taong ito kung ano yung inilagay ng Diyos sa aking puso. Sabi po ni Nehemiah, na para gawin sa Jerusalem. There were no mounts with me except the one I was riding on. Wala po siyang suporta. Wala po siyang backup na sasakyan. Maliban lang doon sa sinasakyan niyang kung ano po yan, kung asno ba yan o kabayo po. Yun lang, yun lang ang dala niya po. Kaya po, dito makikita po natin kung paano si Nehemiah, sa mga panalangin niya po, merong kaakibat na gawa. Kaya nga po tayo, kapag meron tayong hinihiling sa Diyos, dapat po may kaakibat na gawa yan. Kung yung walang trabaho po, sino po yung naghahanap pa ng trabaho dito? Taas ang kamay. Wala, may trabaho kayo lahat. Praise God. Ano po? Yung mga nagbabalak po na nagpaplano o mag-a-apply ng trabaho, humihingi po, pinapanalangin ninyo sa ating Panginoon yan. Di ba? Iuna ninyo. At pagkatapos ninyong pinanalangin po yan, ang dapat ninyong gawin, nasa bahay na lang kayo, manood na lang kayo ng Netflix. Tama po ba yon? Tama po ba? O mali? Tama po ba yon o mali? Natural, mali. Si Nehemiah, hindi ganyan ang ginawa niya. Kumilos siya. Naghahanap ka ng trabaho, ipinanalangin mo yan, gumawa ka ng resume mo, at pagkatapos, mag-apply ka. Ikalat mo yung resume mo sa lahat ng mga, mga kumpanya. Tama po ba? Yun ang may kaakibat na gawa. At ipanalangin mo, huwag kang hihintong manalangin. Sigurado, ipagkakaloob po ng Diyos yan. Doon sa pinaka-best na kumpanya. Sigurado po yan. Kaya nga po, matututunan po natin dito na si Nehemiah, yung unfailing faith niya is acting upon the work God has put in his heart o sa inyong puso. Dapat po laging may kaakibat na gawa yung ating mga pananalig. Hindi po yung magmumukmuk lang po tayo. Amen po ba? Kapag sinabi po ng ating Panginoon, dito ka sa ministry na ito. Halimbawa, sa worship team, dito ka. Yan ang pinapanalangin mo, pinagkaloob ng Diyos. Anong gagawin mo ngayon bilang isang membro ng worship team? Pakikinggan mo na lang ba sila? Hindi. Dapat gawin mo yung magagawa mo. Magsasanay ka ngayon. Tama? Kung ano man po yung pinagkaloob ng Diyos na ministry sa atin, ano man yung pinapanalangin mo na ministry na ipinagkaloob ngayon ng Diyos, dapat gawin mo ito na may kasigasigan. Amen po ba? Kaya dito, makikita po natin, ano man po yung hinihingi mo sa ating Panginoon, ipinanalangin mo, dapat may kaakibat po yan na gawa. Amen po. Pangalawa po, paano yung unfailing faith ni Nehemiah? Nehemiah had an unfailing faith in God because Nehemiah resisted strong oppositions to glorify God. Nehemiah resisted strong oppositions to glorify God. Secular man po yan o sa loob po ng church. Gawain po yan sa labas o sa loob ng church. Sigurado po, merong opposition yan. Hindi po natin mapiplease lahat ang mga tao. Amen po ba? Tama po ba? Kaya nga dito, noong marinig po, dahil meron po kaagad na, na resistance dito. Ito po ay 3 tao na naging opposition po para kay Nehemiah. Kaya nga dito makikita po natin sa kwentong ito, itong 3 taong ito na sila Sanballat, Tobiah, at saka po si Gesem.
tatlong mga tao na ito, ewan ko bakit galit na galit sila kay Nehemiah nung mabalitaan nila na itong si Nehemiah ito o merong tao na ang kanyang layunin ay para magawa yung pader ng Jerusalem. Ito pong si Sanballat, ito po ay isang Horonite. Si Tobiah naman po, Ammonite. At yung isa po, si Gesem, ito po ay kasanggan nila to. Ito ay hindi masyadong tawag nito, masigasig. Pero itong dalawang ito, si Sanballat. Kasi itong Sanballat na to puno ng balat. Si Tobias. Yan, itong dalawang ito talagang magkadikit po. Talagang opposition po sila ni Nehemiah. Sa chapter 2 ng Nehemiah, verse 17 to 20, then I said to them, dahil po dito makikita natin na talagang maraming ginawa po si Sanballat at si Tobias. At nagpadala po ito ng mga sulat pa na gusto nilang kausapin si Nehemiah. Pero hindi po pinayagan ni Nehemiah ito. Tingnan po natin yung kwento. Dito po sa chapter 2, verse 17 to 20, then I said to them, you see the trouble we... Dito pala po, sa kwentong ito, dahil nga po 3 gabing nagsosurvey, nagmamasid si Nehemiah doon sa mga nasira na pader. Tinitingnan niya yan. Iniisip niya, siguro pinaplano niya kung paano niya gagawin ito, kung ano po yung mga pamamaraan para madali na matapos itong mga pader na ito at saka yung mga gate. Kaya po dito, tinipon niya po yung mga pare, meron po mga leaders, yung may mga tungkulin po at saka yung mga tao. Kinausap niya po sila. Ang sabi po niya dito sa chapter 2 verse 17 to 20, sabi niya, then I said to them, you see the trouble we are in? Nakikita ba ninyo kung ano itong mga nangyayari sa atin? Itong mga pader na ito na sira at saka yung gate, sabi po, Jerusalem lies in ruins. Ang Jerusalem, sabi niya, nandito sa yung ruins, yung pagkasira. Nawasak. And its gates have been burned with fire. Nung kapanahunan po ng Old Testament, ang bawat nasyon po o lugar, meron pong kanya-kanyang pader po yan. Tandaan po. Dahil ito po yung nagpoprotekta sa kanila. Kaya po matataas yan at saka meron pong gate yan. Hindi ka basta-basta nakakapasok. Kung dito po sa Angeles City, dapat yung boundary po diyan sa may Mabalacat, dito po sa may sa may San Fernando, sa may Porac, may gate po 'yan. Hindi po basta-basta makakapasok yung mga taga Porac, yung taga Mabalacat o Magalang. Merong pader na nakapaikot po 'yan. Kaya po dito ang sabi po ni Nehemiah, let us rebuild, sabi niya, come. Tayo na. Halika na. Kini na. Sabi po ni Nehemiah, let us rebuild the wall of Jerusalem and we will no longer be in disgrace. Sabi niya, itayo na natin, gawin na natin, buuin na natin itong pader na nawasak para hindi na tayo lumilitaw na kahihiyan. Para pag dumadaan niyang mga dayuhan na yan, hindi tayo tinutuya. Ano pa po ang sabi sa verse 18? And I also told them about the gracious hand of my God on me and what the king has said to me. Kinuwento niya po yung pabor. Kung ano yung ginawa ng Diyos sa kanya, ano yung pinapagawa ng Diyos sa kanya, at saka yung yung pabor na pinagkaloob ng hari sa kanya. They replied, dahil nakumbinsi niya po, na naramdaman ng mga taong ito, mga leaders na ito, kung ano yung nasa puso po ni Nehemiah. Tayo po kapag nagsasabi ng totoo ang isang tao, damang-dama po natin yan. Nararamdaman po natin, di ba? Alam po natin yung nagkukunwari, yung nagsisinungaling doon sa nagsasabi ng totoo. May discernment po tayo. Alam po natin yan. Kaya po dito, ano ang sabi? They replied, let us start building. O sige, mag-umpisa na. So they began this good work. But when Sanballat the Horonite,
Tobiah the Ammonite officials and Gesem the Arab heard about it. They mocked and ridiculed us. Nung marinig ng tatlong ito, lalong tumaas yung presyon nila. Buti na lang, hindi yata uso noon yung alta presyon, yung high blood. Sana, may nga kayo na rin, may nga yataki nala. Sanballat at saka Tobiah ang popoy Gesem, nung marinig po nila, they mocked and ridiculed us. Talagang nagsalita sila. Ano ba yung sinabi nila? What is this you are doing? Ano ba itong ginagawa ninyo? They asked, are you rebelling against the king? I answered them by saying, the God of heaven will give us success. Ang Diyos ng langit, bibigyan niya kami ng katagumpayan. Ito po yung sagot ni Nehemiah. We, his servants, will start rebuilding. But as for you, you have no share in Jerusalem or any claim or historic right to it. We, his servant, will start rebuilding. Kaming mga alipin, sabi po ni Nehemiah, kami ay mag-uumpisa na itatayo o gagawin namin ang pader. Kayo namang tatlo, ala kayong kay Kenny, ala kayong, ano pong tawag nito? Wala kayong share, wala kayong bahagi. Kahit nasa history, sabi po dito, wala rin kayong bahagi. Yung mga pangalan ninyo, hindi mailalagay sa historian. Kaya nga, dito po makikita natin kung paano si Nehemiah binigyan ng discernment, ng karunungan ng ating Panginoon, kung paano itong tatlong ito na oposisyon, sa kanya, doon sa ipinagkaloob ng Diyos na hangarin, na mabuting gagawin po niya sa Jerusalem, hindi po siya napigilan. Sa chapter 4 po ng Nehemiah, makikita po natin dito o mababasa po natin na si Sanballat was very angry when he learned that we were rebuilding the wall. Talagang galit na galit. Itong Sanballat na ito. Siguro inggit na inggit ito. Dahil malaman niya na ito palang Nehemiah na ito pala ay paborito, isa sa paborito ng hari. Kaya nga nakita niya kung paano siya favor. Kaya itong si Sanballat na ito, talagang galit na galit po sa kanya. He flew into a rage and mocked the Jews. Talagang galit na galit po siya. Dakal niya po, marami pong sinabi si Sanballat dito. Ano ba ang sabi? Saying in front of his friends and the Samaritan army officers. Talagang pinahiya niya po itong si Nehemiah at yung mga tao. Dahil po, kung ano yung laman ng puso mo, sigurado yan po yung lalabas sa bibig mo. Kaya punong-puno po ng anger, ng hatred, si Sanballat, kaya walang lumalabas pong mabuti sa kanyang bibig. Tama po ba? Kapag tayo ay galit, mabubuti ba yung mga sinasabi natin? Hindi. Puro masasama yan. Pero, tingnan po ninyo ang kwento. Sabi po ni Sanballat, what does this bunch of poor? Bunch of poor. Ang ibig sabihin yung maraming mga pulubing ito, anong ginagawa nila? Sabi niya, feeble Jews, they think they're doing? Do they think they can build the wall in a single day by just offering a few sacrifices? Magagawa ba nila? Maitatayo ba nila? Sabi niya, sa ilang araw lang at sa pag-o-offer ng mga sacrifices, magagawa ba nila yan? Maitatayo ba nila? Ano pa ang sabi? Do they actually think they can make something of stones from a ravished heap? Dahil po napakarami po ng ng mga bato-bato po na nandoon nakakalat. Kaya ano po ang sabi? And cheered once at that, Tobiah, the Ammonite, who was standing beside him, remarked, ito, sinigunda naman po. Ito Tobiah naman. Talagang may kaluguran na talaga rin. That stone wall would collapse if
even a fox walk along the top of it. Matindi talaga ito ba? Potang sumugunday. Ne? Aba, potagalangan na. Baka yung ano na yan, yung pader na yan, magko-collapse lang yan. Dadaan lang dyan yung fox. Makananla po wari dagul den fox. Talagang ininsulto niya. Sabihin natin kasi laki na po ng mga aso. Sabi niya, dadaan lang yung aso dyan, yung fox, sabi niya. Magigiba na yan. Talagang matindi po yung insulto na ginawa nitong dalawang magkaibigan pong ito. Pero makikita po natin dito, sa kwentong ito, nawalan ho ba o nanghina ba si Nehemiah? Hindi. Dahil meron pong traits, meron pong ugali, meron pong karakter si Nehemiah. Ano yung karakter na yun na nagustuhan ng hari sa kanya? Yung lagi siyang masiyahin. Kaya kung ano man yung ginagawa po niya, masaya pa rin siya. Ano po ang sabi diyan? Even though kahit na po na napakarami ng oposisyon, na complete po nila yung trabaho, nakalahati nila yung trabaho po. At yung taas po niyan, hindi po basta-basta. Bakit po nila nagawa ito? Dahil nagawa po nila ito dahil ito po ay nagmumula sa kanilang puso. Nagtrabaho sila ng may kagalakan, may kasiyahan sa puso po nila. Napagmasdan na ho ba ninyo? Na kapag tayo, meron tayong ginagawa at nagbubuisit po tayo, nagmamaktol tayo, natatapos ho ba ng maigi, ng may kaayusan yung trabaho natin na ginagawa? Hindi ba pumapalpak tayo? Nagawa mo nga, pero hindi ganon kahusay, kaganda. Di ba? Kasi buisit ka. Habang nagtatrabaho ka, kung ano-ano yung mga sinasabi mo. Pero sila Nehemiah, ang mga kasamahan niya, kahit na nandyan sila sambalat, kahit na anong mga pinagsasabi nila, kakalyandala mo. The joy of the Lord is our strength. Siguro po, kaya lalong umiinit ang ulo nitong tatlo, yun ang sinisigaw nila. The joy of the Lord is our strength. Intindihan nyo, kayo sambalat. Siguro po, no? Kaya lalo pong nagagalit itong tatlo. Kaya nga, totoo po ang salita ng Diyos. Ano po ang sinasabi niya sa Nehemiah chapter 4 verse 6? Sabi po dyan, so we rebuilt the wall till all of it reached half its height. For the people work with all their heart. Buong puso. Ang ibig sabihin pag buong puso, masayang-masaya silang nagtatrabaho. At nilang teamwork, hindi ba? Kapag masaya kayo sa isang grupo, may teamwork yan. Ano po? Bakit sa basketball? Kapag may teamwork po yan, kahit na malakas pa yung kalaban, natatalo. Bakit? May teamwork kasi may pagkakaisa. Ano po? Dito po, ganito yung nangyari. Nagkakaisa sila, masaya silang nagtatrabaho. Bakit? Kasi yung una, yung Diyos ang kasama nila. Si Nehemiah hindi niya kinakalimutan kung ano yung naibibigay ng Diyos, maibibigay ng Diyos sa kanila. Ano po? Kaya po, lahat ay nagtrabaho ng buong puso. To work with all our hearts is to work enthusiastically. Sa Nehemiah chapter 4 verse 6, ito rin po, same po ng Nehemiah 4:6 yung una natin binasa. NIV lang po ang version, pero dito po NLT. At ano po ang sabi? At last, the wall was completed to half its height around the entire city, for the people had worked with enthusiasm. May kagalakan po. Ano po? Masaya po sila. Hindi nila hinayaan na itong tatlong ito, yung mga sinasabi po nila ay ma-discourage po sila. Gusto mo sasabihin nga na nagpakapagod ka. Ano po? Yung ginamit siguro nilang simento dyan, talagang pinatibay po nila para mahirapan man, kung merong kalaban, mahirapan man nilang masira yon.
Tapos sasabihin itong si Tobaya, dadaan lang dyan yung fox, yung aso, magigiba na yan. Oh. Ka masira loob. Ano yan? Kung sasabihin niya yan. Alam po ninyo, sa buhay po nating mga mananampalataya, marami pong oposisyon. Lalo na kapag ikaw pa lang ang mag-isa na mananampalataya sa pamilya mo. Makakarinig ka ng iba't ibang o sari-sari pong mga salita na imamak ka. Kapamilya mo yan. Ano po? Pero ano po ang dapat nating gawin? Doon sa nauna nating mga topic po, sabi po doon, take your position, stand still. Kahit na ano pong opposition yan, dapat yung ating pong mata nakatingin pa rin sa Diyos. Si Nehemiah, ganyan po siya. Kaya hindi po siya na-discourage. Alam po ba ninyo kung gaano po kahaba yung ginawang nirebuild na pader nila Nehemiah at ng mga kasamahan niya? Mahigit po sa 4 kilometers. Gaano ho ba kahaba ang 4 kilometers? Pinag-usapan po namin nung CEO po namin last Friday, ang 4 kilometers, magbuhat po dito, hanggang doon po sa Macdo yata sa Dauk. Yan po yung 4 kilometers. Dito po makikita natin, kung babasahin po ninyo, pag binasa ninyo, ito pong 4 kilometers na to, hindi naman po dire-diretso ito. May bahagi po na nawasak. Kung pagdudugtungin mo ito, may 4 kilometers po ang haba na ginawa po ng mga Hudyo, mga Israelita, yung pader na itinayo po nila. Alam din po ninyo kung gaano po yung taas ng pader na ito. 12 meters, almost 40 feet. Kung mapagmamasdan po ninyo yung poste ng Angeles Electric dyan, yan po ay, kung hindi po ako nagkakamali, 50 feet po yan. Yung 5 feet po, binabaon po. Kaya ang natitira, 45 na lang po. Tanggalin po ninyo yung 5 feet, ganyan po kataas yung binibuild po nilang pader. Siguro po, magbuhat sa ilalim, ganyan kataas po yan. Yung 40 feet. Baka tataas pa po dyan. Yung 40 feet na kanilang itinatayo. At yung thickness po, yung kapal ng pader, 8.2 feet. Yung thickness. 8.2. Yan po yung pader na nirebuild, na ginawa po, itinayo muli nila Nehemiah. Kaya, pa po ang meron doon? Meron pa pong 34 na watts tower. 34 po. Kaya nga humingi siya ng mga timber Kaya pa po, meron pa rin po siyang 7 main gates. At 2 minor gates. Yan po yung ginawa nila Nehemiah. At hindi po basta-basta yan. 40 feet ang taas. Yung thickness niya po, halos yan, 8.2. At ang yung haba po niyan, 4 kilometers. Pero alam po ninyo dito, binigyan ng karunungan ng Diyos si Nehemiah. Paano nila na-rebuild yan? Kinausap niya po yung bawat mga, halimbawa kung ito po yung nasira, yung kung sino yung nakatapat doon, kung sino yung nakatira doon sa tapat ng nasirang wall, sila po yung gumagawa nun. Basahin po ninyo. Walang nagreklamo doon sa mga inassign po ni Nehemiah. Kaya nga yung favor ng Diyos, nasa sa kanila. Kaya nga, ang sabi ng Ephesians chapter 6 verse 7 and 8, work with enthusiasm. Sino po yung may ministry dito sa church? Taas po yung kamay. Taas ang kamay. Hanggang ngayon pa naman, nahihiya pa kayo na ipagmalaki ninyo na may ministry kayo? Taas po yung kamay ng may ministry dito. Sigurado hiniling ninyo yan sa Diyos. Tama po ba? At dapat, gagawin po ninyo yan
kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Work with it, enthusiasm. As though you were working for the Lord. Kahit na po yung mga secular ninyong mga trabaho, gawin po ninyo na parang ito ay ginagawa ninyo sa Diyos. Dahil kapag yan po, yung nasa isip po natin, hindi mo maiisip, at palaging titina na obra ng boss ko, at ako na mo. Sa bahay naman, bakit ako na lang ang tigahugas ng plato? Ako ang tigaligpit, ako ang tigawalis. Ang sabi ng salita ng Diyos, work with enthusiasm, as though you were working for the Lord. Amen. Amen po ba? Kahit ika nandili, maging magalak ka, maging masaya ka, kung ano yung pinagkatiwalang ministry ng Diyos sa iyo. Kahit sa trabaho po, makikita ninyo kung ano yung favor ng ipagkakaloob ng Diyos sa inyo. Kaya dito, maiiwasan po natin yung magiging reklamador tayo. At dito, mapupunan mo sa sarili mo na pag gumawa ka, kumilos ka, hindi yung napipilitan ka. Lagi kang masaya, laging kusa. Tama po ba? Kasi, sabi diyan, work with enthusiasm. Pag ganyan po yung puso natin, walang reklamador. Alang sumabing, ako na mo. Walang magsasabi niyan. Mga kabataan, naunawaan ninyo? Kapag inutusan kayo ng inyong mga magulang, Lord, dakal pong salamat. Uling atin niya pangutusan ng Gino. Yako po ito. Alam niyo pag kayo ay laging inuutusan, hindi ba nahahasa ka dyan sa trabaho na yan? Sa trabaho naman ninyo, sa workplace po ninyo, kapag ikaw ang laging inuutusan ng boss mo, nahahasa ka doon sa trabaho na yon. At kapag mayroong opening na posisyon, ikaw ang unang marerekomenda, sigurado niyan. Bakit? Kasi alam mo na yung trabaho. Sigurado may favor po yan. Nakukuha po natin. Kaya po, ang salita ng Diyos kahit kailan hindi po magkakamali. Ano ang sabi niya? As though you were working for the Lord rather than for people. Remember that the Lord will reward each of one of us for the good we do, whether we are slaves or free. Amen po ba? Tandaan po niyo yan. Remember that the Lord will reward yung mga hindi reklamador. Yung laging masaya, ginagawa niya yung kanyang ministry para sa ating Panginoon. Amen. Romans chapter 12 verse 11, never be lazy but work hard and serve the Lord enthusiastically. Pag sinabi pong enthusiastically, nag-work ka, nagsiserve ka sa ating Panginoon with all your heart. Amen. Parang mahirap yata ang tanggapin. Alam po ninyo, pag nagtatrabaho tayo na may kagalakan, kasiyahan, napakagaan po. Hindi mo alam, tapos na pala yung trabaho. Sabi ko nga po, ako po, pag noon umuwi po ako, pag nakita ko yung lamesa, puno ng baso. Pagkatapos yung lababo, puno ng mga plato, nagko-concert na ako. Pero ngayon po, hindi na ako nagko-concert. Umaawit na lang ako ng worship song. Kunan me, wasan mo, at pagkatapos nun, masaya ka pa. Hindi ka pa na-i-stress. Mali, kung madalas kasi, magsalita ka pa, magsalita. Gawan mo na mo. Lord, salamat po, ating ko pang gagawan. Alam po ninyo, sa iba't ibang bagay po, pamamaraan, minumol po tayo ng Diyos .
Namumol po tayo. Ano? Namumol tayo at makikita mo na lang, nag-iiba ka. Nagiging kaiba ka. Ano po? Yung sinasabi na kapag si Kristo ay nasa sa iyo na, ano po, yung luma mong pagkatao, wala na yan, lumipas na. At yung bagong buhay na pinagkaloob ng Diyos, yun po yung ipinamumuhay mo ngayon. Nakikita po natin yan. Pinupuro lang po tayo ng Diyos. Kaya po, magtrabaho po tayo ng may kasiyahan po sa puso po natin. No matter how challenging or strong the task may be, work with all your heart for the Lord. Sila Nehemiah po, hindi sila huminto. Ano po, kahit na napakatindi po ng oposisyon, talagang nagtrabaho pa rin pa sila. Nagkaisa pa rin po sila. Pangatlo po, paano po yung Nehemiah had an unfailing faith in God because Nehemiah strengthened his people through his faith in God. Dito po, kung pagbubulay-bulayan po natin ang kwento rito, si Nehemiah hindi po nagsalita, "Aren na naman din at itong aren eh. Talagang makasorano rin eh." Pero, ano kaya ang sinasabi ni Nehemiah? Bakit paano niya napalakas? Paano niya napanatili yung pong kagalakan nitong mga kasamahan niya para magpatuloy po silang magtrabaho? Para makumpleto po nila yung pader na yon at saka yung mga gate. Ano po ang sinasabi dito sa Nehemiah chapter 4 verse 7 to 14? Ang sabi po dito, "But when Sanballat, Tobiah, the Arabs, the Ammonites, and the people of Asdod heard that the repairs to Jerusalem walls had gone ahead and that the gaps were being closed, they were very angry." No, may atula. Nepo, nung marinig po nila, siguro nakikita rin nila, aba, o tahyayari de, nakukumpleto na yung pader ng Jerusalem. Ano po, nagngingit-ngit na naman itong tatlong ito. Ano po ang ginawa? They all plotted together to come and fight against Jerusalem. May nagkatla pa. Nag-recruit pa sila. Tara, sabi niya, lusubin na nga natin yung mga tiga Jerusalem and stir up trouble against it. But we prayed to our God. Tingnan po ninyo. Papagpamasdan ninyo. But we prayed to our God and posted a guard day and night to meet this threat. Talagang si Nehemiah, mapanalangin po siya. Narinig niya yon. Hindi po siya nag-isip kung paano nila haharapin itong tatlong ito. Pero ano ang ginawa niya? But we prayed. Niyayain niya po yung mga kasamahan niya. Mga dita, manalangin tayo. Hingin natin sa ating Panginoon yung protection at kung ano pa yung gagawin natin. Ano yung ipinagkaloob na ng Diyos sa kanila para magpatuloy pa rin sila, makagawa po sila dito sa ginagawa nilang pader. Ang sabi po diyan sa verse 10, "Meanwhile, the people in Judah said, the strength of the laborer is giving out." O Nehemiah, yung kalakasan, yung lakas ng mga tao, naghihina na sila. Nawawala na sila ng lakas. Pero ano po ang sabi diyan? "And there is so much trouble that we cannot rebuild the wall." Napakarami ng kalat. Yung mga bato na mga nasira, natibag. Napakarami pang aayusin, sabi po nila. "Also our enemy said, before they know it or see us, we will be right there among them and will kill them and put an end to the work. Then the Jews who lived near them came and told us 10 times over." Paano kaya nalalaman po nila Nehemiah yung mga plano ng mga kaaway itong tatlong ito? Alam po ninyo, yung mga kasamahan nilang mga Jews, nila Sanballat, dahil naririnig po nila yung plano na yan, ito naman yung mga runner, tumatakbo kila Nehemiah. Boss. Alam po ninyo, ito na naman po yung pinaplano ng mga tatlong yun. Ganun ba?
Kaya po, nakakapag-ready sila Nehemiah. Ano po ang ginawa nila Nehemiah? Therefore, I stationed some of the people behind the lowest points of the wall at the exposed places, posting them by families with their swords, spear, and bows. Ano po ang ginawa niya? Kasi po, meron tayong narinig na kwento. Noong ganito na po yung nangyayari, may aatake sa kanila, nabalitaan nila na aatakihin sila. Yung naririnig natin ng kwento, ang ginawa po, ang kwento doon yung mga nagtatrabaho, hawak-hawak po nila yung espada at nagtatrabaho sila. Hindi po ganun. Ang ginawa po ni Nehemiah dito, kung 1,000 po yung mga nagtatrabaho, hinati niya po yan. Yung 500, nagtatrabaho po. Pagkatapos, natural, yung 500, hinati-hati niya yan. Natural, hindi naman po pwedeng magbabantayan ng buong magdamag. Manghihina rin po sila, hinahati-hati niya yan. Binigyan niya ng mga oras kung, kayo, 5 oras kayo. Habang nagbabantay kayo, habang gumagawa itong mga kasamahan, kayo naman nagbabantay. Habang nagbabantay kayo, natural, tutulong kayo. Magbubuhat kayo, magbibigay kayo ng bato, kung ano yung kailangan. Yan po yung ginawa nila. Palit-palitan po yan. Kaya nga, natapos po nila yung pader. Sa verse 14, after I looked things over, I stood up and said to the nobles, the officials, and the rest of the people, don't be afraid of them. Tinala ka dyan po. Ako tatakot karela. Huwag na kayong matakot sa kanila. Sabi niya po sa mga leaders, ano ang sabi niya? Remember the Lord, who is great and awesome, and fight for your families, your sons and your daughters, your wives and your home. Remember the Lord. Alalahanin ninyo ang Diyos, sabi niya. Who is great and awesome, sabi po niya. And fight for your families. Siya yung makikipagbaka sa mga pamilya ninyo. Sa inyong mga anak na lalaki, sa mga anak ninyong mga babae, sa inyong mga kanya-kanyang asawa, at sa inyong sambahayan. Yan po yung sinabi ni Nehemiah. Tayo po kaya, kapag may kaguluhan, paano po tayo nagbibigay ng word of encouragement sa bawat isa't isa? Bahala ka kaya. Balong mo naman yung gawan mo, tuwa na kayo. Ganun ba tayo? Natural, i-encourage po natin yan sa mga salita po ng ating Panginoon. Tandaan po ninyo, tayo po, hindi tayo nakikipagbaka para manalo. Panalo na po tayo Victorious na po tayo. Ang kailangan lang po nating gawin, makilaban tayo, makipagdigma tayo talaga. Protektahan po natin yung panalo na yun, yung victory na yun, na hindi po pwedeng nakawin ng kaaway sa atin. Para po maging matatag tayo, kailangan po natin yung salita po ng ating Panginoon. Si Nehemiah kahit kailan, hindi niya kinalimutan ang Diyos niya. Laging priority po. Kahit dito po, sabi niya, remember the Lord. Yun po yung nagbigay ng lakas ng loob dito sa mga kasama niya nagtatrabaho. Alalahanin ninyo ang Diyos. Natural po, itong mga taong ito, alam nila kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanila magbuhat noong inilabas sila sa Ehipto hanggang sa disyerto, hanggang makarating sila sa lupang pangako. Alam po nila yan. Kahit na si Nehemiah, alam niya po yan. Kaya sabi niya, remember the Lord, who is great and awesome. Yan po yung sinabi niya. Kaya po tayo, kapag dumadaan po tayo sa anuman pong mga problema, alalahanin po natin na merong isang Diyos na malaki kesa sa mga problema po natin. Merong isang Diyos na makapangyarihan. Kahit na ang kaaway po, palipitan niya tayo. Hindi tayo mananatili na dugmo o yung malungkot na malungkot. The joy of the Lord is our strength.
Kaya po ito, laging binibigkas nila ni Nehemiah ito. The joy of the Lord is our strength. Tandaan ninyo, remember the Lord. Sabi niya, lagi niyang inuulit-ulit ito. Kaya yung mga tao naman po, lumalakas po yung kanilang loob. Kaya makikita po natin dito, nakompleto po lahat yan. Walang nagawa yung kaaway. Binigyan siya ng wisdom ng ating Panginoon. Sige, yung 500, sige, palit-palitan ha. Ship by ship, magtrabaho kayo pagkatapos yung naggugwardya. Pero kumpleto po yan. Yung mga nagtatrabaho, nandito po yung espada nila. Yung nagbabantay sa kanila, natural kumpleto yan. Para pag lumusob po yung mga kaaway, meron silang gagamitin. Yan po yung wisdom na nagmumula po sa ating Panginoon. Sa Nehemiah chapter 4 verse 20, chapter 4 verse 19 to 20, then I said to the nobles, the officials and the rest of the people, the work is extensive and spread out, and we are widely separated from each other along the wall. Wherever you hear the sound of the trumpet, join us there. Our God will fight for us. Ano po ang sabi diyan? Dahil nga po magkakahiwalay sila, nagtatrabaho. Doon po sa kapanahunan po nila, meron po yung pagbinlow yung trumpet, meron po yan yung magtitipon-tipon sila, sasamba sila. Meron naman po yung pagbinlow yung trumpet naman po, meron po yung sinasabi dito na makikipagdigma sila. Kaya ito yung sinabi ni Nehemiah. Wherever you hear, kapag narinig na ninyo, sabi niya, yung sound, yung tinig ng trompeta, join us. Sabi niya, kung nasa saan kami, mag-ipon-ipon tayo. Our God will fight for us. Magtipon-tipon tayo at labanan natin sila. Ang lagi sinasabi ni Nehemiah, lagi niyang binibigyan ng importansya yung Diyos niya. Our God, sabi niya, will fight for us. Kaya ganyan po lumalakas yung kalooban, nagiging matatag yung kanyang mga kasama. Hindi sila nawawalan po ng pag-asa. Hindi sila nalulungkot. Dahil nga si Nehemiah po, lagi niyang binibigyan ng priority ang Diyos sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Amen po. Sa Nehemiah chapter 6, verse 8 hanggang 9. I sent him this reply. Nothing like what you are saying is happening. You are just making it up out of your head. They were all trying to frighten us, thinking the hands will get too weak for the work and it will not be completed. But I prayed, now strengthen my hands. Alam po ninyo dito sa chapter 6 na ito, kung ano po doon sa naunang bahagi yung mga chapter 5 po dyan, itong sila Sanballat, hindi po sila huminto. Sa pagmamak kila Nehemiah. Ang ginawa pa po ni Sanballat dito, nagpadala pa siya ng sulat na inaanyayahan niya si Nehemiah na magkita sila sa isang lugar. Pero hindi po bumigay doon si Nehemiah. 5 beses po yan. Alam po ni Nehemiah, kung susunod siya doon sa gusto ni Sanballat, papatayin po siya doon, mamamatay po siya. Trap po yun. Pero dahil nga si Nehemiah, lagi niya pong kinukonsulta ang lahat ng ganyang ginagawa sa ating kaya po hindi siya napapahamak. Ito po yung kailangan natin. Maliit na bagay po. Huwag natin sasabihin, Pastor, malatiya mo pong bagay. Kahit na maliit yan, natutuwa po ang Diyos kapag yan po ay kinukonsulta natin sa Kanya. Ang ibig sabihin, importante siya sa atin. Amen po. Kaya dito po makikita natin ano ang sabi ni Nehemiah. But I prayed, nanalangin na naman si Nehemiah, now strengthen my hands. Alam po ninyo kung ilang araw po ba, o ilang taon, ilang buwan, ilang taon ba, tinapos nila ni Nehemiah yung pader at yung mga watchtower po na kanilang ginawa? Ilan po? Sa inyo, kung binasa po ninyo.
Ilan po? Alam po ninyo, natapos po nila yon 52 days. 4 kilometers, ang taas, almost 40 feet. Ang lapad po, 8.2. Paano mo matatapos ng 52 days yung ganon? Pagkatapos, wala naman po silang equipments, heavy equipments. Ang gamit po doon, mano-mano kamay. Pero bakit nila natapos ng 52 days yung pader na ang haba ay 4 kilometers, ang taas almost 40 feet, at ang lapad po niya 8.2 ang thickness. Sino ang may kagagawan nun? Sino ang may gawa noon? Sila Nehemiah ba? Sino po yung nagbigay sa kanila ng kalakasan, ng karunungan, ng katatagan? Walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Bakit nangyari yon? Si Nehemiah po, hindi tumigil na lagi nagkukonsulta po sa Diyos. Lagi niyan binibigyan ng priority po ang Diyos. Pwede po. Ano ba yung pader ninyo? Ano ba yung 4 kilometers na pader ninyo? Gaano ba kataas yan? Tandaan ninyo, higit na mas malaki ang Diyos natin dyan. Higit na mas makapangyarihan ang Diyos natin. Si Nehemiah po, yung faith niya, hindi po nabawasan. Hindi nagmanok-manukan si Nehemiah. Kung hindi every time na may pagsubok po, every time na may problema po, na ma-encounter si Nehemiah, lagi niyang binibigyan ng importansya, ng priority ang Diyos. Kaya matagumpay po siya. 52 days. Kahit po siguro sa panahon natin ngayon, ano po, hindi siguro ganyang kabilis yung matatapos po nila yung pader. Eh yun lang po dito sa may Porac. Ilang taon ba nilang ginawa yan? Tinapos po nila. 2 years yata, mahigit. Almost 2 years. Bago po nagamit. Dumaan na ho ba kayo dyan? Yung overpass po dyan sa Porac, sa may Friendship. Ako po, nung nakaraang gabi, first time. Maganda naman pala eh. Ayos naman pala. Yun lang natapos almost 2 years. Ano po? Kasi hindi sila nangungonsulta sa Diyos eh. Kung paano yung... Ang nangyari dyan, pang sarili. Pero si Nehemiah, laging priority ang Diyos sa kanyang mga ginagawa. Tinanong ko po kayo kanina, magagawa ba ng Diyos ni Nehemiah yung ginawa, yung nangyari sa kanila nung kapanahunan po nila? Sa kapanahunan ba natin, pwede bang gawin ng Diyos? Pwede po. Naaayon yan po sa pananampalataya po natin. At kung paano po natin binibigyan ng priority ang Diyos sa buhay po natin. Sabi po ng Nehemiah chapter 6, 14, 16, remember Tobiah and Sanballat, my God, because of what they have done. Remember also the prophet Noadiah, and how she and the rest of the prophets have been trying to intimidate me. So the wall was completed on the 25th of Elul in 52 days. When all our enemies heard about this, all the surrounding nations were afraid and lost their self-confidence because they realized that this work had been done with the help of our God. Hallelujah. Nakita po nila Sanballat, Tobiah, at po si Gesem, kung paano natapos nila Nehemiah for 52 days. Na-complete po nila, na-kompleto nila. Yung tower, watchtower, yung gates, yung pader, na 4 kilometers, 40 height, ang taas. Nagawa po nila iyon. Nakita nila kung paano po makapangyarihan
ang Diyos ni Nehemiah. Alam po ninyo, sa buhay po natin, dumarating po yung panahon na itong mga sambalat na ito, Tobiah na ito, si Gesem, dumarating sa atin yan. Yung mga oposisyon na yan, yung mga problema na yan. Paano po kayo? Paano kayo nagre-react? Sino po yung unang pumapasok sa ating mga kaisipan na lapitan natin? Tao ba o ang Diyos? Dapat po lagi ang Diyos. Uulitin ko po. Sabi ko nga po sa CEO namin, alam ninyo, binigyan tayo ng free will ng Diyos. Kahit po sila Nehemiah, binigyan ng free will ng Diyos. Lahat po yung pinag-usapan natin yan. Yun lang nasa sa atin, paano natin gagamitin yung free will na yan. Gagamitin mo ba yan sa ikabubuti mo o ikasasama mo? Gagamitin mo ba yan para makapagbigay ng kagalakan sa Diyos o kapighatian? Nasa sa atin po yan. Ang Diyos po hindi namimilit. Ang Diyos gusto niya kusa. Kaya nga po yung free will na yan, dapat gamitin natin lagi kung paano po natin mabigyan ng kapurihan ang ating Diyos. Kaya si Nehemiah po, lagi niyang nabibigyan ng kagalakan ang Diyos. Kaya yung favor sa kanya, yung blessing po na ipinagkaloob ng Diyos sa kanya, hindi po pwedeng ibigay ng tao. Kaya itong tatlong ito, nakita po nila yung kapangyarihan ng Diyos ni Nehemiah. At ang dalangin ko po sana, na sa hapong ito mabuksan yung kaisipan po natin. Bigyan natin ng priority ang Diyos sa buhay po natin. You may have an impossible situation in your life. Meron pong mga darating sa buhay po natin na imposible. Sa tingin po natin, napaka-imposible na mangyari ito. Karamdaman man po yan, financial man po yan, protection man yan, relationship yan sa pamilya po. But with an unfailing faith in God, kung meron po tayong matatag na pananampalataya sa Diyos, nothing is impossible. Wala pong imposible sa Diyos. Ang lahat po ay posible. Ano man po yan? Karamdaman man po yan. Matinding karamdaman po yan. Ang kailangan lang po natin, yung matatag na pananampalataya sa ating Diyos. Na alam po natin, kaya niyang gawin ang lahat. Amen po ba? Sige po, tayo po ay mag-review the unfailing faith of Nehemiah. Nehemiah acted on behalf of his nation before God. Nehemiah resisted strong oppositions to glorify God. Nehemiah strengthened his people through his faith in God. Sino po ang pinagpala sa mensahe ng ating Panginoon? Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po